batong lumulutang natagpuan nila ni ka-treasure hunter. May halaga nga kaya ito? Itong puting bato na may pagka-grayish, no? Grayish white, na kung saan palutang-lutang ito sa dagat, na natagpuan ng isa sa ating ka-treasure hunter at itinatanong kung may halaga ba raw itong mga ganitong klaseng bato. Kaya ito ang ating ibabahagi ngayon sa inyong topic, no? Kaya tutukan po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Isang magandang araw po sa kanilang lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome back again sa aking channel. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang treasure hunting topic tungkol po dito sa natagpuan ni ka-treasure hunter na grayish white na batong palutang-lutang sa itaas ng tubig dagat. No, ano kayang klase ito? Mahal ba ito? May presyo ba ito? Anong tawag dito? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon, no? Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos, no? Pakihit na lang po ang subscribe button at pakifollow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato po. So tayo na naman po ay continue sa pagbabahagi po ng ating kaunting nalalaman tungkol po sa mga kayamanan. At ito pong topic nga na pag-uusapan natin ay tungkol sa treasure hunting o kayamanan na naman. Sa hindi po nais gustong makinig sa topic na treasure hunting, pwede po kayong mag-skip. At paalala lang po, ito pong ating mga ibinabahagi ay sarili nating sikap o research. At kung mayroon po kayong tutol, ay pwede po kayong tumutol. Kung maniniwala po kayo, pwede po kayong maniniwala. At kung hindi naman, pwede po kayong magsaliksik ng inyo pong sariling kaalaman tungkol po sa ating topic na ibinabahagi. So, ito nga, no? Walang paligoy-ligoy, tayo na naman po ay diretso, tumbok sa atin pong pinaka-topic tungkol po dito sa grayish white na bato na palutang-lutang sa dagat na natagpuan po ng ilan sa ating mga kababayang treasure hunter o hindi man treasure hunter, no? Kapag nakakita kayo ng mga batong ganito, no? Tiyak mamamangha kayo sapagkat medyo may kabigatan din, hindi naman sobrang gaan, no? Ang iba dito ay 2 kilogram, no? Ang iba naman ay umaabot pa ng 10 kilogram, no? So yung nakita nila ay 2 kilogram, then mayroong 6 kilogram, no? More or less na kulay grayish white na bato. So magtataka ka nga naman kasi mukhang bato siya, no? Tumigas siya at lumutang. So kahit sabihin mo 2 kilos yan, ay hindi yan basta-bastang lulutang kung ano man yan. Kaya lang, siguro ito ay isang uri ng, no, parang minerals, no, na kung saan na-develop, no, sa loob ng isda, no? Ito ay isinusuka, no, ng isang napakalaking isda o dambuhalang isda. Ayon po sa ating research o pananaliksik, ang mga ganitong klasing bato, no, na nalutang sa dagat ay ibinubuga ito ng shark, no, balyenang malalaki. Ito po ay tinatawag na the ambergris. Ang ambergris po ay nadiskubre noong 16th century, medyo matagal na, no? At hindi ito matigas. Ito po ay parang sticky, playable, no? Madaling malusaw ng init, matunaw ng kahit na yung kahoy, apoy ng kahoy. Sticky, no? Parang malagkit, pero tumigas lang siya, no? Nabuo ito sa loob ng tiyan ng napakalaking shark. Tinawag itong sperm shark. Bakit tinawag na sperm shark? Sapagkat siya po ay female
sharks, no? Nagpuproduce po ito ng isang uri ng parang bato, no, na tinatawag na amber. Pag sinabing amber, kabilang po ito sa mga gemstone, no? Ambergris, no? Ito po ay ginagamit nila, no, sa medisina at sa pagkain, no? Food, medicine, and number 1 po ay perfume. So sa mga mamahaling perfume, luxurious perfumes, ay isa po ang sangkap na ito sa pagpapabango, no, ng mga perfumes. So napakamahal na perfumes ang pinagagamitan ng mga ambergris, no? Ito po ay isang uri ng napakagandang klase na gemstone, kasi amber gemstone, kabilang sa mga gemstone ng ambergris, no? Makita natin sa Jessica Suhu ay natalakay na ito, no? Itong ambergris. At marami po ang mga nakakakuha ng ganito, no? Sa iba't ibang lugar sa isla ng Pilipinas, sa karagatan, sa katubigan, ay maraming nagsasabi, ano kaya ito sir, nakita namin, no? Palutang-lutang siya na bato. So hindi po siya bato, siya po ay gemstone, no? Ambergris. At para mapatunayan nyo, kapag pinaapuyan nyo ito, malulusaw, no? Mamimelt, madaling imelt sa apoy o sa blue torch. Then sabi nga sticky siya, malagkit, no? Tumigas lang siya dahil siguro nabuo siya dun sa init ng katawan ng sharks, no, sa loob. Kaya siya tumigas at ibinubuga ito ng mga malalaking sperm sharks o babaeng balyena. So, yun po, no? Yun ang kasagutan. May halaga ba ito? Yan ang katanungan naman. Siyempre meron, no? Ito po ay mahal, no? Ang mga sinasabi ng 2 kilogram ay milyon po yan, no? Ang mga halaga niyan. Hindi natin alam kung ilang milyon, no? Mayroon ba 6 million, 3 million, 10 million, 20 million. Depende yun sa laki at klase, no, ng ambergris. Hindi natin alam kung ano yung pinakamahal na klase ng ambergris, no? Pero pag sinabing ambergris, talagang mahal ito. Sino naman ang bibili, no? Siyempre itong mga kumpanya na gumagawa ng perfume, no? Sa mga laboratories ng mga kumpanya na gumagawa ng pagkain o medisina, no? Kasi ginagawa nga itong sa medisina, sa mga scientist o mga doctors. Hindi natin alam kung anong mga proseso diyan. So yun po yung mga buyers, no, prospect natin, mga hospitals, no, yung mga kumpanya na gumagawa ng mga foods, perfumes, ay pwede po ninyong kontakin yan, yung laboratory nila, kasi may mga laboratory po ang mga kumpanya, yung mayari, yung mga pabrika, no, may mga chemist yan sila, no? So baka matsipuhan ng mga chemical engineers nila, no, yung inyong ambergris, at milyonaryo kayo sa batong nalutang. Batong lumulutang na milyon ang halaga, no? Saan ka ba nakakakita ng bato na milyon ang halaga, no? Mukhang bato pero milyon pala. So yun po yung mga palatandaan, no, na sabi natin kanina, na pag pinainitan mo nalulusaw siya. Pero matigas yan, ha? Kapag hindi mo pinainitan, medyo tumigas, sticky, pliable, no? Yan po ang palatandaan ng the ambergris, kabilang po sa mga gems, no? Ewan ko ba ba't ginawang gems yan, malambot naman. Yan po ay ayon sa yung kind of gemstone, nandoon ang amber, kasama ang amber, mga kagaya ng amethyst, no, mga crystal quartz na citrine, no, smoky quartz, clear quartz, yung mga spinel, no, mga iba't ibang klase, iba't ibang uri ng mga rare gemstones,
itong amber ay nakabilang na rin sa gemstone. Yung amber kasi, yun yung mga katas ng dagta ng kahoy na parang crystallized yan, na parang tumigas, na parang goma na clear, no? Na kulay parang yellowish o orange. Yan po ay amber, no? Kaparehas dito sa ambergris. Kaya lang ito ay kakaiba kasi nabuo doon sa loob ng tiyan ng balyena. So malinaw po, no, mga ka-treasure hunter, ito pong ating naibahagi sa inyo. Sana po ay nakapagbigay sa inyo ng kasagutan dito po sa natagpuan ni ka-treasure hunter at sa mga iba pang nakakakita ng mga ganitong klase. The ambergris po yan. At kung mayroon po kayong alam dito sa atin pong mga viewers, pwede po kayong mag-comment sa atin pong comment section para po makapagbigay din ng impormasyon ng inyo pong mga komento kung mayroon po kayong alam tungkol dito, no? At kung mayroon po tayong pagkakamali, tayo po ay nahingi sa inyo ng suri sapagkat hindi po tayo perpektong tao. Hanggang dito na lamang po, ito pong yung ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, Jack, na tayo ay makakasumpong.